Itinago sa pinadeliver na pagkain. Ganyan sinubukang ipuslit ng isang Chinese ang inihinalang shabu sa Pogo Hub sa Pasay na una nang ni-raid dahil sa pang-torture umano sa kanilang mga empleyado. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Nakatago pa sa loob ng pinadeliver na pagkain na ito ang nasabat na hinihinalang shabu sa isang Pogo Hub sa Pasay nitong Sabado. Ayon sa Pasay Police, nagsuspetsa raw ang gwardya ng gusali nang magpa-deliver ng pagkain ang Chinese national at Pogo worker na si Peng Cheng. Meron silang functioning na mess hall or restaurant inside the building. So maybe it caused suspicion dun sa guard kasi may pagkain naman sa loob eh. Tapos nagpa-deliver pa rin siya. Dito na raw ininspeksyon ng gwardya ang delivery food at tumambad ang nakatagong hinihinalang shabu. Prior entering the said facility, chine-check kasi nung security personnel yon. Then undiscover na yung more or less 2 grams ng alleged shabu. Nasa halos 14,000 pesos ang halaga ng hinihinalang droga. Sa investigasyon ng pulis, lumalabas na galing daw ito sa isang drug personality sa Las Piñas. According to the delivery rider, pinick up niya yung pagkain from person and then delivered. Parang from person to person yung transaction. Hindi siya sa fast food. Arestado ang Pogo worker na si Cheng at mahaharap siya sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Bago ito, matatandaang ni-raid na rin ng mga otoridad ang naturang Pogo Hub na nakarehistro sa kumpanyang Smart Web Technology nitong Oktubre. Yan ay matapos mabisto ang umano'y human trafficking at pag-torture umano sa kanilang mga empleyado dahilan para i-revoke ng Pasay LGU ang kanilang business permit. Sa parehong Pogo Hub din na aktuhan ng mga ipupuslit sanang kontrabando nitong Biyernes. Kabilang ang alak na inilagay sa bote ng mineral water at sigarilyo na nasa loob ng cup noodles. Dahil dito, mas paigtingin pa raw ng lokal na pamahalaan ng Pasay ang pag-inspeksyon sa mga Pogo site. Sa ngayon, sa 26 na Pogo sa Pasay, 9 lang daw ang nakasunod sa kanilang requirements at muling binigyan ng permit para mag-operate. Kung meron silang ilalagay na mga hindi tama base doon sa naibigay na permit and kung makarinig kami talaga ng complaints, we can revoke their permits anytime. Nakikipagtulungan rin daw ang LGU kaugnay sa mga illegal na aktibidad ng Pogo sa syudad. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Kaugnay ng balitang yan, naghain na ng resolusyon sa Senado para imbestigahan ang naturang Pogo Hub sa Pasay. Nakatakda ring inspeksyonin ng Senate Committee on Women ang mismong Pogo site sa Biyernes. Makikipag-ugnay naman ang Department of Justice sa PAGCOR para maimbestigahan ito. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.